Na-enjoy nyo ba ang first part ng ating Ilocos trip? Kung oo, alam kong mas mai-enjoy ninyo itong second part. Tumungo tayo dito sa bayan ng Sinait upang masaksihan ang ganda ng baybayin nila dito. Kung naghahanap ka rin ng worth it na pasyalan, halina dito sa dalampasigan ng Kabangtalan. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Sinait, Ilocos Sur. Nandito tayo ngayon nag-stay sa Marzan Inn. Ano ba yung beach dito? Pagpasensya na ninyo at medyo pagod sa biyahe. Isa sa mga affordable stays na maaari ninyong i-book kung kayo ay magtutungo sa bayan ng Sinait, ang Marzan Transient Inn located at Barangay Jordan, Sinait, Ilocos Sur. Along the highway lang ito at madali lang hanapin. Breakfast? Sagot kayo ng Ohana Food House sa baba nitong building. Tara, let's roam around to see the interior of this inn. This is their kitchen area. May water heater, rice cooker, and electric stove din dito. Meron din silang glasswares and ceramic wares. Kitchen utensils kung nais ninyo magluto. Aesthetic design? Aba pwede. Large screen TV para sa may hilig manood ng movies. At super soft and super comfortable na L-type sofa. Extended ang aesthetic feel hanggang dito sa kanilang comfort room. Let's go to the bed area. This bedroom provides you a side table, window na parang art portrait dahil sa background nitong mountain and rice fields. At syempre, itong kanilang bed na super sarap pagpahingahan. You can get all of these amenities for only 1,500 pesos per night. Sa haba ng biyahe sa Sinait, we cannot afford to waste any second to visit its stunning beaches. Kaya naman kinahaponan, binisita kaagad namin ito ang Kabangtalan Beach. Get ready your OOTDs to get an Instagrammable shots with the sunset. Dito tayo ngayon sa Kabangtalan Beach sa Sinait. Di man mga priceless. Mga ganda ng mga resort na hindi napupuntahan ng tao kasi malayo. Kulipat tayo ng drone. If you are doing your Ilocos trip, you should add this into your bucket list ng inyong mga pupuntahan dito sa Ilocos Sur. Napakaganda ng beach. Yung beach niya ay parang ganun sa Boracay, Tino. Hindi siya mabato. Kaya hindi masakit sa paa kapag lumalakad ka dito sa beach. Ipa-flash ko na lang dito sa screen yung travel time niya mula Manila. At kung gaano katagal ang babiyahin niyo papunta dito sa Sinait. Pwede nyo itong puntahan kung naghahanap kayo ng tahimik na lugar na kung saan pwede mag-unwind, pwede maligo. Safe ang alon kaya mag-swimming one to sawa dito sa tabing dagat. Ang Sinait ang pinakahuling bayan ng Ilocos Sur papunta ng Ilocos Norte.
Ang salitang sinait ay hango sa local terminology na sinait na ang English translation ay contest. Si Juan de Salcedo, isang Kastilang konkistador, ang nagbansag sa maliit na bayan na ito ng Ilocos dahil sa maliliit na paligsahang nagaganap sa loob ng komunidad. Kinalaunan, nahirapan silang banggitin ang sinait kung kaya't kanilang inalis ang isang letter N dito at nabuo ang word na sinait. Kilala ang bayang ito sa kanilang napakalaking produksyon ng bawang na isinusupply naman sa kalapit probinsya at Metro Manila. Tinagurian nga itong Garlic Center of the North. Maliban dito, marami rin itong may pagmamalaking mga beach at isa na riyan ang baybayin ng Kabangtalan. Mula Barangay Jordan, medyo challenging ang daan patungo dito sa beach. May uphills and downhills, kaya mag-ingat sa pagmamaneho. For those who have their own vehicles, pwede kayo magtungo dito at mag-park. 50 pesos ang halaga ng parking na iaabot naman sa bantay. O ano, tara, kape tayo! At enjoyin ang view ng magandang baybaying ito. Alam nyo, di naman masama ang paminsan-minsan travel. Kahit magastos, worth it naman ang memories na inyong maiipon. Babalikan at aalalahanin sa mga susunod na panahon. So mamaya, babalik lang kami doon sa stay namin at pupuntahan namin yung Lugo doon sa mga floating cottages doon. Papakita namin sa inyo kung ano yung itsura niya. Nire-recommend siya nung host nung stay namin na puntahan. Kaya titingnan natin mamaya. Bye! Lugo Beach, home of the floating cottages in the Dalakiten, Ilocos Sur. Baka nagulat kayo, nakarating na tayo sa arko ng Ilocos Norte. Ilocos Sur pa rin ito. Dito kasi ang daan patungo dito sa Lugo Beach. Isa ito sa mga tourist spots na pwede nyong ilagay sa inyong Ilocos itinerary. Affordable ang cottages nila dito at kaya mag-accommodate ng malalaking grupo ng turista. Kausapin lang ang kanilang staff kung nais mag-avail ng cottage. Maraming activities ang maaaring gawin dito, katulad ng kayaking, camping at team building. Kung nag-aalangan na hindi kasya ang inyong bilang para sa isang regular cottage, ay maaaring rentahan ang kanilang mega cottage. Sama nyo rin to sa bucket list ko itong Lugo floating cottage. Sa mga adventurous, tumutuloy ako dito sa mahabang tulay papunta dun sa main cottage nila yung sa likod. So ang renta ng cottage nila dito is 1,000 pesos. Ang capacity daw niya ayon dun sa may babae kanina na nakausap ko is maximum of 15 persons. Pwede kayong kumain dyan ng halian. Yung dala kayong pagkain. Lugo. Ilocos. Oops! Emergency landing? Wala kasi nailagay ni storage card. Super excited kasi magpalipad.
Anyways, buwan ng Disyembre nito, kung kaya't maraming turista ang bumisita dito sa Lugo Beach. Nakakatuwa dahil puno halos ang lahat ng cottage. Kaya naman sa may-ari, Sir, Ma'am, baka naman. 7 minutes drive lang ito mula sa Kabangtalan Beach at super accessible ng daan. Malaki ang inyong dalang sasakyan? Don't worry dahil sobrang laki ng parking nila dito. Pwede mag-swimming sa paligid ng inyong cottage. Pero may kalaliman ng inyong lalanguyan kung kaya't mas maganda magsuot ng life vest. Safety first mga kaibigan. For inquiries and reservation, kontakin ang kanilang hotline o kaya naman i-message sila sa kanilang Facebook page. Stay na katabi ng floating cottages. Huwag na lumayo dahil nandito naman ang Villa Liam Resort. Pinayagan tayo mag-room tour dito sa Villa Liam. Yeah, tingnan natin yung kung anong meron dito sa kanilang stay. Tara. Comfortable din ang ambience ng kanilang villa. Nariyan ang kanilang double-size bed. For the other 2 packs na inyong kasama, may provided naman na extra foldable bed. May flat screen TV rin dito to watch programs of your preference. Provided din dito ang microwave oven to reheat your foods. At mini fridge to chill your drinks and store your leftovers. Water dispenser? Aba panalo! Uy, wifi! Para sa mga bisitang hindi kayang mawalay sa kanilang social media accounts. Tara naman sa kanilang bathroom. Modern din ang design ng kanilang banyo. Pagpasok, bubungan ito mga towels. Para sa mga turistang madalas mag number 2, comfortable naman at malinis ang toilet area. Sa shower area, may water heater din. At syempre, toiletries. Good job, Villa Liam! For reservation, contact their Facebook page or you may call their hotline. And that wraps up our trip here in Sinait. Please stay tuned for the part 3. On our way to Marcia Delicacies in Vigan. Galing kami ng Lugo, Ilocos Sur. Ito boundary na pala siya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Gulat ako sa harapan namin yung arko ng Ilocos Norte. Tayo na Marcia, gusto daw yung magkape ng ating baby. Sarap to. Then punta kayo ng Vigan, puntahan nyo yan, Marcia Delicacies. Kita ko. Let's go! Galing tayo ng ano yan? Marcia Delicacies doon sa Vigan. Nag-coffee tayo. Tsaka kumain. Tapos next stop natin ay Santiago na, Ilocos Sur. Medyo malayo yung biyahe. 1 oras mula Vigan City. So we still have 24 minutes remaining sa ating travel. At 17 kilometers. So, lapit na. See ya! Santiago, Ilocos. Before this video ends, we want to give a huge shout out to Miss Gloria Yadao, host of Marzon Transient Inn. Sobrang bait. Sana lahat po ng host kagaya nyo. Yun lang. Ciao!